Hey, good morning mga probinsya. Yan, magmumot tayo ng gulay dito. Magulay tayo. Ito yung dati naming pahingahan, bahay kubo namin. Ayan, giniba namin ni tatay. Yan yung ibang mga pwede pa, yung mga sahig niya, nilipat namin doon sa isa namin bahay kubo. Doon. Ayan. Ito na siya, giba na. Yung tubig natin. Ayan. Ito. Kaya masarap dito tumira mga probinsya kasi wala kang problema dito sa tubig at saka magkapag-alaga tayo dito ng mga hayop tulad ng mga manok. Meron din tayo dito mga gulay at saka meron din tayong mga tanim doon sa tabing ilog na mga kamuting kahoy at saka kamuti. So susunod naman namin gagawin, ito naman yung fish pond. Ito, yan ay mga isda pa yung maliliit. So lagyan na naman, palaliman namin to, lagyan namin ulit ng similya para dadami ulit sila dito. Dati kasi pati itong mga gabihan na ito, fish pond to dati. Ayan. Kaya lang nung napabayaan, wala na, hindi na nalagaan, kaya isa na lang yung natira. Ito na lang, saka wala yung konti na lang yung laman dyan, mga maliliit na isda na lang yan dyan, mga tilapia ng isda. Pero pag mamalagi na tayo rito, maalagaan na to, lagyan namin ulit ng similya to, kukuha na namin dyan sa ilog. Maraming similya dyan mga probinsya. Lalambat lang namin yan, madali lang kumuha dyan kasi maraming mga similyang maliliit dyan, mga tilapia. Kaya ngayon kuha muna tayo ng gulay. Yung talbos ng gabi pwede na to, itong gulayin natin. Tsaka meron din mga ilan-ilan na mga kangkong rito. Kaya kuhanin natin para gawin nating ulam mamaya. Ayan ah. Maraming kangkong dito dati, kaso lang wala nang tumira dito dahil doon kami sa taas nakatira. Napabayaan na, inagaw ng mga halaman, ibang mga damo, kaya wala na tuloy yung kangkong na wala. Pero pag malinisan na to, babalik ulit yan yung kangkong yan. Dito kasi sa probinsya, mahirap talaga dito ang buhay sa probinsya. Pero pag hindi ka lang dito tamad, hindi ka rin naman magugutom kasi kahit pa paano meron ka naman pagkukunan ng ulam dyan. Tsaka dito libre yung tubig, libre yung panggatong. Isipag mo na lang yung kailangan talaga. Kasi kahit naman libre rito, kung hindi ka rin magsipag, talagang kakapusin ka rin. Wala ka pa rin makakain. Kaya tayo matakway. Itong laman ng mga gabi, saka na lang to. Kasi nagsawa na kami rito sa gulay. Kaya itong mga talbos naman ng gabi yung gulay natin. Tsaka talbos ng kamote, meron din dyan, marami dyan. Namuha tayo mamaya.
Minsan-minsan na lang tayo magkaka-upload ng mga video, mga probinsya kasi gawa ng busy tayo sa hanap buhay na pambili natin. Kailangan sa loob ng bahay. Mga followers ko dyan. At saka sa mga subscriber ko dyan, mga viewers ko, sana supportaran nyo pa rin ako. Palagi pa rin kayong sumusuporta sa akin. Kahit minsan lang tayo makapag-upload. Ito po yung tubig natin. Yung tubig siya yan. Doon yan sa taas galing. Kapag may tira na ako, papalitan namin to ng PVC para hindi na pasukan ng dumi. Hindi mapasukan ng dumi ito dahil open kasi yung kawayan. Ito yung mga talbos ng kamote. Gugulayin natin. Marami kasi ito dito dati mga kamote, kaso lang tinanggal ni ang biyanan ko dahil kinunan ng similya at tinanim doon sa tabing ilog para dumami. Nakuhanan ng 3 buwan lang yan pag mula nung tanim, 3-4 na buwan. Pwede na natin malihin yan, may laman na yan. Isa ngayon, tsaga-tsaga muna tayo rito dahil wala pang hindi pa gaano silang ang dami, konti pa lang kasi dahil ito na yung similya rito. Pero pag dumami na yan doon sa baba yung tabing ilog, marami na tayong mga kuhat gawin nating gulay. Saka may laman pa tayo pwede natin kuha at masaing. Gulay lang tayo muna. Hirap ngayon. Talagang mahirap ang buhay dito sa probinsya. Pero masaya. Kahit mahirap, masaya pa rin. Kahit pa paano, kasama mo yung mga pamilya mo. Hindi ka mawalis pa nila. Mahirap nga dito, pero pag magsikap ka lang, masipag ka lang, makakain ko pa naman. Kahit pa paano, may makakain ka rin. Basta masipag ka lang dito sa probinsya. Ito kasi ako, mga probinsya matagal rin ako sa Maynila. 9 years din ako dyan sa Maynila. Sa Antipolo ako. Nag-resign ako gawa ng wala, kahit matagal yung trabaho dyan, regular ako sa trabaho ko dyan, pero wala pa namang naiipon. Tsaka yung lupa namin doon sa amin talaga napabayaan pa tuloy. Wala na mag-alaga dahil yung mama, papa ko natatanda na. Kaya nag-decide na lang ako nang umuwi rito. Ganun din naman kahit may trabaho ka doon sa Manila, halos lahat din naman bibilhin mo. Malaki nga sahod mo, wala ka pa rin matitira, lalo na't nangupahan ka. Bayad dito, bayad doon, halos lahat doon kasi bibilhin mo. Dito maliit nga kinikita mo, pero hindi naman halos lahat bibilhin mo. Marami din kasing libre rito, tulad na lang ng yung bahay mo.
Doon sa Manila, pag wala ka sariling bahay, mangungupahan ka. Magkano rin ang upa dyan? Yung kuryente pa, napakamahal. Tubig mo pa doon. Dito yung tubig at saka panggatong, libre lang dito eh. Pati nga ulam mo rito, libre. Kasi kahit walang, ito, fish pa naman, kahit walang laman to. Pag manglambat lang kami ng isda dyan sa ilog, may pang-ulam na kami. Doon, pag makakuha ka dito ng 5 piraso, doon sa Manila, yung 5 piraso, bibilhin mo yan. Magkano na yan? Pamasahe mo pa araw-araw. Kaya ganun din. Kahit saan tayo makatira. Pagka yung talagang ganyan lang talaga ang buhay mo. At wala pa rin nangyari. Diyos na lang ang bahala. Ako rito kahit mahirap, pero masaya pa rin naman. Ganun din naman sa syudad eh. Sa Manila ka o kung kahit saan, trabaho ko, may pera ka nga, pero hanggang hawak ka lang naman. Pagkatapos mong hawakan yung sahod mo, babayad mo lang. Dadampi lang sa kamay yung sahod mo. Sumahod ka ngayon, kinabukasan wala ka na namang pera. Kaya wala rin. Danas ko na yan dyan sa Maynila dahil 9 taon ako nagtatrabaho. Pero base lang din yan sa aking experience. Hindi ko naman sabing na maliit ko yung trabaho dyan sa Manila. Sa akin lang din yan. Nasa sa inyo pa rin yan. Saan nyo gustong manirahan. Ako pinili ko rito eh. Dito kasi maalagaan ko yung mga pananim na inaiwan ng papa ko. Dahil yung papa ko kasi wala na, patay na. Okay. Dito na lang mga probinsya. Linisin muna natin to at tayo makagulay na. Marami na rin naman nakukuha eh. Tama na to.